Panayam ng Lalawigan. Pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan at balitaan. Daanin natin sa isang panayam. Dito sa Panayam ng Lalawigan. Panayam ng Lalawigan. Kasama si Richard Rich Natividad Orlane sa Panayam ng Lalawigan. Okay, magandang umaga Lalawigan na Laguna, magandang umaga sa buong Calabarzon. Ang oras natin, 1 minuto makalipas mga kaibigan, ang alas 9 ng umaga. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-25 o 25 po ngayon sa buwan ng Nobyembre mga kaibigan. At sumasa inyo ang ating programang Panayam ng Lalawigan na kung saan nagkakaroon tayo ng pagkakataon para makipagkwentuhan, makipagbalitaan, makipag-alaman sa iba't ibang pinuno ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng isang panayam. At ngayong umaga mga kaibigan, napakapalad po natin at magkakaroon tayo ng pagkakataon para makapanayam ang representative po naman ng Las Piñas City sa katauhan ni Congresswoman Camille Villar. Magandang umaga po, Sir Richard, at sa lahat po ng nakikinig sa atin sa Lalawigan ng Laguna. Magandang umaga po at napakasaya ko na nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap. Good morning ma'am. Una sa lahat ay maraming salamat po. At kamusta po kayo ngayong araw at ano po ang inyong pinagkakaabalahan sa ngayon, Kong? Well, okay naman. Tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa distrito natin, sa Las Piñas City at maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bagamat nung nakaraang linggo, nagpapasalamat tayo na walang naging bagyo, ay patuloy pa rin ang relief efforts natin dun sa mga naapektuhan nung mga nakaraang bagyo katulad ng Christine, lalong-lalo na po dyan sa Lalawigan ng Laguna, ay patuloy pa rin ang ating mga relief efforts and ang pagtulong natin sa pag-rebuild dun sa mga lugar na naapektuhan at sa ating mga kababayan na naapektuhan din. And sumasama din po ako, nagkakaroon ako ng pagkakataon na sumama sa All TV sa kanilang All TV Pinasaya All Caravan kung saan nagbibigay sila ng mga premyo, mga pangkabuhayan packages at nagbibigay ng saya sa mga barangay. Last week po nasa Gensan po kami, Pangasinan at Taytay Rizal. At sa susunod na panahon po ay papunta naman po kami dyan sa Laguna para magdala ng saya at para encourage po ang ating mga kababayan na iscan po at hanapin ang All TV para magkaroon sila ng maraming premyo at sumaya sila. Ayan. At kung hindi ako nagkakamali, mga siguro po nakakailang pasyal na po kayo dito sa amin sa Laguna at marami ang natutuwa sa tuwing kayo nakikita po rito, ma'am. Of course, kasi sa Laguna, alam nyo, parang kapitbahay na rin po namin kayo. Malapit po tayo sa Las Piñas at syempre, marami po tayong mga brands na naandyan. Merong Camellia, meron pong Bria, meron tayong All Home, All Day, Coffee Project dyan sa Laguna. At talagang napakasaya po natin at marami po tayong kaibigan dyan. Ayan. Ma'am, kayo po ang, sabi nila, kayo po ang nag-iisang millennial candidate daw sa mga kandidato po sa pagkasenador sa ngayon. Ano po ang pwede nyo pong mai-offer bilang senador na angat po sa ibang mga kandidato, Ma'am Camille? Sa akin pong palagay na may sapat na po akong karanasan at ngayon po yung pagkakataon para magkaroon na po ng millennial or miyembro ng aming generasyon na makapag-lead na or makapagbigay ulit sa ating komunidad at mag-step up at help make a difference. And syempre, ang values po natin ay grounded, of course, sa tinuro ng aking magulang at ng aking pamilya na sipag, tiyaga at determinasyon. Pero dapat magkaroon na rin tayo ng bagong pananaw at bagong proyekto, a new way of doing things na maaari po nating i-share sa ating mga kababayan. Sa bagay, ma'am, sa Kongreso, marami talagang pwede mag-represent sa mga millennials. Isa na po kayo doon at sa katunayan meron talaga tayong mga tawag dito kahit doon sa mga tinatawag na party list na nagre-represent kadalasan sa mga kabataan. Pero pagdating sa Senado, iba pa rin talaga yung meron talagang masasabi mong millennial, sinabing millennial dahil
tawag dito, pumapasok yung edad niya rito. Ano, Yes, tsaka yung itong henerasyon na to, may pamilya na ito, medyo established na po ang ating career. So tutulungan natin syempre yung mga kabataan, pero ito na yung panahon para magkaroon tayo ng mga leader talaga, or magpakita na po ng kakayanan ang mga leader natin na may karanasan na pero meron pa ring bagong perspektibo at mga bagong pananaw sa paggawa ng mga bagay. Ayan. Ma'am Camille, kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon sa Senado, ano po ba ang pwedeng isulong na batas ng isang millennial na kandidato na kagaya po ninyo? Well, nakikita po natin, meron tayong mga issues na hinaharap na matagal na po nating hinaharap. Lagi talagang dapat pagtuunan ng pansin. Yan ay ang magkaroon ng magandang hanap buhay ang bawat pamilyang Pilipino dahil matagal po na paniniwala na ito ang makakaahon or makakabigay ng mas magandang antas sa buhay para sa ating mga kababayan. At one way to do that is through education. At syempre, yung magkaroon sila ng wastong kabuhayan, trabaho, or negosyo pag-graduate. So, tutulungan po yung mga kababayan natin through policies, mga programa na talagang aimed at that. At tutulungan rin natin yung mga maliliit nating negosyo, yung mga nagsisimula ng sarili nilang hanap buhay, maging sari-sari store man yan, maging online selling, para mas mapadali po ang kanilang pagnenegosyo, para matulungan nila ang kanilang pamilya. Pero meron din tayong mga bagong issues na hinaharap ngayon. Ano po ba yan? After the pandemic, meron po tayong nakikita po natin ng mental health issues na po na hinaharap ang ating mga kababayan. Meron pong increase in suicide rates across the country na dapat tingnan natin kung ano ba ang sanhi nito at dapat suriin natin talaga at pagtuunan ng pansin to para masuportahan natin ang mga kababayan natin at para ma-prevent natin to. And of course, nakikita naman natin na merong mga lugar dati na wala namang baha pero ngayon meron na. Talaga ba climate change ang dahilan nito or meron ba tayong magagawa bilang mga citizens para mapigilan ito at meron bang mga programa na makakatulong din pigilan ang pagbabaha? Yan ang dapat natin suriin at pagtuunan din ng pansin ngayon. So marami din tayong mga bagong issues na dapat isulong din or suriin. At nabanggit nyo kanina, Ma'am Camille o Kong, yung trabaho at kabuhayan. Siguro naman mula sa pagsasalita ng isang miyembro ng Villar family ay wala ho siguro makakakontra dyan dahil ang inyong pamilya pagdating sa kabuhayan at pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan, your family is one of the masasabi nating malaking contributor pagdating dito. Thank you po, Sir Richard. Alam niyo po, ang aking papa na si former Senate President Lani Villar, naniniwala po siya na ang sipag, tiyaga at pagninegosyo ang nakatulong para maiahon niya yung pamilya niya sa kahirapan. So hanggang ngayon, yun po ang tinuturo niya sa amin na dapat magsipag at magtiyaga tayo at tulungan natin ang lahat ng mga kababayan natin na magkaroon ng sariling kita or hanap buhay. Dapat pinagtutuunan natin yan ng pansin para matulungan din natin sila at yung mga pamilya nila. Okay. And ma'am, kanina nabanggit nyo rin, po yung problema natin about mental health. Meron ba kayong bills na ukol po sa nabanggit nyo po kanina about mental health? Actually, kasalukuyan po ay meron akong 3 panukalang batas sa Kongreso at talagang nagtatrabaho tayo para maipasa po ito bago po tayo mag-break. Ang una is nagbibigay tayo ng 3 days mental health wellness leave po, or we're advocating for mental health wellness leave na 3 araw para sa manggagawa nating pampubliko, sa pampubliko at pribadong sektor. Kasi dati, physical sickness lang ang may leave. Pero naniniwala po ako na nakakatulong po sa productivity at efficiency ng ating labor workforce pag masaya po ang ating mga manggagawa or pag sila po ay masasabi natin ang okay or nakikita natin. So, yan ang pinupropose na
course, dahil nakaraan po, meron tayong World Teachers Day at dapat alagaan po natin ang ating mga guro dahil ang dami po nilang ginagawa, hindi lang sa komunidad, pero para sa buhay ng kanilang mga estudyante. Ika nga, pag masaya ang teacher, mas masaya rin po ang pagtuturo nila, mas maganda po, mas maayos po nilang matuturuan at matutulungan ng kanilang mga estudyante. So gusto po natin magkaroon ng regular counseling sessions and stress reduction programs for our teachers to ensure their mental health and wellness. And pangungunahan po sana ito ng DepEd, SHED at TESDA kasi dapat po talaga ay tulungan natin ang mga guro natin para makaturo sila sa kanilang mga estudyante ng in the best way that they can. And of course, we aim, yung pangatlong panukalang batas po natin is to include mental health services as part of our PhilHealth packages or benefits. So yung mga nagtatrabaho po at beneficiaries po ng PhilHealth, sana ay magkaroon sila ng emergency mental health services, therapy sessions, at magbubuo po ito ng isang mental health gap action program. So, yan po ang isinusulong natin. Ayun, ako maraming salamat po ma'am. And Ma'am Camille, meron po kayong bill na free transportation of relief goods na pumasa po sa Kongreso. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano po para sa inyo yung kahalagahan nito, ma'am? Yes, actually, noong November 19 po, tuwan-tuwa kami na napasa na po namin sa mababang kapulungan ang Free Transportation of Relief Goods Act. So, sana po ay mapasa ito sa Kongreso. Pag nagpasa po ito, it will encourage lahat po ng public and private common carriers, freight forwarders, freight companies and logistic companies na sana mag-deliver po ng libre to areas declared in a state of calamity. Kasi po, alam niyo naman, marami po tayong iba't ibang mga islands at kailangan po yung tulong natin ay makarating dun sa iba't ibang mga lugar ng mas mabilis and very efficient. So, kailangan po natin. Napapanahon po natin ngayon yan. Ngayon yan dahil nga marami pong bagyo na dumadating. Hindi ko matandaan ma'am if it's sa 2001 or 1999 nung ako ho ay nagtatrabaho sa isang malaking network diyan sa Metro Manila. Nagkataon bumahaho nun sa Metro Manila at yung aming mga transmitter sa yung Ondoy po. Baka Ondoy po parang yun. Parang yun yata, ma'am. Nagkaroon ng binaha yung mga transmitter, even yung mga transmitter dyan sa may area ng Malabon. Naghanap kami ng maraming tulong and ang inyong pong ama, the former senator, ay nagpadala ng isang tinatawag na amphibian truck and that's the first time na ako ay nakakita ng isang amphibian truck. Ito ho yung mga klase ng mga transportation vehicle na kakailanganin, kagaya po ng sinasabi niyo, para maihatid ng mabilis yung mga relief goods sa ating mga kababayan. Yes. Kasi po, alam nyo, mahirap na po talaga mag-gather ng goods. At isa pa pong problema talaga yung logistics at pagpapaabot ng goods dun sa mga lugar kasi marami pong affected areas at mapaabot ito sa lalong madaling panahon kasi minsan po tumatagal ng ilang araw bago po tayo nakakabigay ng tulong dahil nga mahirap puntahan or mahal or nangungulekta pa. So ito yung mga bagay na dapat natin isipin lalong-lalo na unfortunately napaparami po ang mga bagyo natin. Sana naman po ay tumigil na po para sa taong ito pero buti na rin na ready po tayo. Ayun. Maraming gustong tumulong even yung ating mga kababayan na hindi naman ganun karangya sa buhay, ano ha? Yung nga lang yung pag nakapagpadala na sila ng tulong, yung paghahatid nung naibigay nilang tulong doon sa lugar ay yun ang problema kadalasan. At minsan po mahal actually. Yun yung problema sana po maitulong na lang po natin yan dun sa mga nangangailangan, 'di ba po? Kaya binabayad pa po natin sa transportation. So maraming salamat po Sir Richard sa insight na yan at maraming salamat po sa pagtulong niyo po and of course sa panahon na binigay niyo sa akin ngayong umaga. At sana magkita-kita po tayo muli in live or in person pag pumunta po kami sa Laguna. Sige ma'am. Meron kayong short message para sa mga kababayan natin?
sa lahat po ng ating mga kababayan at po sa lalawigan ng Laguna, sana po ay manatili po tayong ligtas at sana magkaroon tayo ng isang magandang linggo ahead of us. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat, ma'am. Good morning. Mga kababayan, nakasama po natin si Congresswoman Camille Villar ng Las Piñas City. At subaydyo mo pa kaibigan ang ating panayam at hanggang sa mga susunod nating panayam dito sa panayam ng lalawigan. Panayam ng lalawigan. Pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan at balitaan. Daanin natin sa isang panayam dito sa panayam ng lalawigan. Panayam ng lalawigan. Kasama si Richard Rich Natividad Orlane sa panayam ng lalawigan.